So, andito po kami ngayon sa Mamad. Kasama ko mga tao, may makasama ako. So, ayun po. Sa ngayon po medyo kabado kasi wala pang abiso about po sa paglabas namin ngayon. So, Mm. okay po. Okay lang po. Nasa shelter po naman po kami ngayon. Mostly, kagabi po, wala po kaming masyadong tulog. Mm. 9, 11 p.m., alas 2 ng umaga. So, ayun po, bigla ang alarm. So, bababa po kami dito sa basement para po siyempre secure natin ang ating sarili. Sa ngayon po, ongoing pa rin po yung pagbobomba, babato sa amin ni Iran dito sa Israel. So ayun po, so walang tulog, walang pahinga. So dasal lang po talaga, dasal, punta sa shelter, ayun po. Mahirap po pag nasa labas. Kagaya po ngayon, meron kaming kasamaan dito na kasamang palad hindi po daw po siya nakapunta sa Mamad. So, ayun po. Ah, Hindi po lahat ay may shelter, hindi po lahat ay may mamad, pero mayroon naman po bawat malapit dito na mayroon required na mamad na shelter na ginawa ng gobyerno dito sa Israel. So, nasa tao or nasa depende na po kung pupunta ka sa mamad or hindi. okay. Pero sa ano po namin ngayon is required po, yun po yung ulat dito sa news din po dito sa Israel na dapat as long as possible 10 minutes po ay nandito ka na sa shelter for safety po. Pero Yes. naman po, as of now, nandito po kami. Ulat pa naman po sa amin, stay tuned po kami. Wala naman po kami masyadong nababalitaan. Basta safety first lang po kasi ongoing pa po yung, yun nga, nangyayari sa labas. So, yun sa Jerusalem, ganun din po. Dito din sa Tel Aviv, same pa rin po yung nangyayari. Pasabog dito, pasabog doon. So, nakakakaba, ma'am. Nakakakaba sobra. Parang gusto namin umuwi, pero paano, ganun. Siyempre, kailangan namin ng abiso ng embahada natin, saka abiso din dito sa Israel. Hindi naman siguro nila pababayaan mga residente dito, ma'am. Naman po, halos po mga kakilala ko ay before 10 minutes bumababa din sila sa shelter, sa mamad. Ando na din po yung mga tubig, mga something na pagkain, saka meron natin po kaming mga jacket, mga something na pwedeng itabi namin dito sa mamad para in case na bawal kaming lumabas o pumunta sa bahay namin, meron naman po kaming nakatabing gamit o pagkain. Ayun po. Sa ngayon naman po, yung mga halos mga kakilala ko ay safety first naman po ang ginagawa nila. Sa ngayon po, meron po tayong kasama dito sa Tel Aviv, may malapit po sa Rothschild na, ayun po, hindi ko po alam kung kamusta na siya, pero meron pong kasamang palad na, ayun po, na hindi po siya nakatakbo sa mamad. So, nabigla po kami sa balita na ganun yung nangyari, hindi na daw po siya pumunta sa shelter, so naabutan po siya ng missile. So, nakakangamba sa amin dito sa Israel. Pero sabi ko nga po nila, kailangan is safety first, takbo agad sa mamad, wala nang kailangan damputin or what, takbo agad, basta cellphone dala ang alaga, ayaw man ng alaga, kailangan i-verify po sa pamilya. Ayun Okay. po. Kagaya po sa akin, ma'am, hindi ko po kasama yung alaga ko, pero dahil baba, taas, baba, so pagod na po siya, in case naman po na ganon, kailangan namin i-abiso sa mga pamilya at hindi na siya bababa sa missiles para hindi bababa sa mamad para hindi na po at least maabiso po ang pamilya. Bata po siya, si Devera Mirian. Not sure po kasi hindi po natin sa ano lang po based po sa aming sa mga group mates ng mga Pinay. De Vera Miriam Velasquez, ayun po ata ang kasamang palad na nawala po last night. Ayun po. So hindi ko po alam yung mga ibang kasama niya kung may mga Pilipino pa po na nasa ospital or what. Wala pa po kaming masyadong balita, ma'am, sa ngayon kasi ayun nga po ongoing pa si Iran sa sa pagbabato dito ng missiles po. Sige.